unang bumungad sa mga mata ni Arabella ay ang puting kulay. Isang malawak, nagkalat, at walang buhay na kapusyan sa sahig ng silid. Iyon ang tragedy boda. Ang damit pangkasal ng kanyang kapatid na si Liana, gusot at tila isang isinukong bandera sa gitna ng digmaan. Kasama nito, sa ibabaw ng makintab na sahig na gawa sa Nara, ay isang kapirasong papel. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang dinadampot iyon. Bawat salita na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Liana ay tila isang punyal na unti-unting ibinabaon sa kanyang dibdib. Kuya, ate, papa, patawarin ninyo ako. Hindi ko kaya. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpakasal sa isang lalaking hindi ko mahal. Huwag na ninyo akong hanapin. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Mamatay? Ang salitang iyon ay umalingaw sa tahimik na silid. Hindi ito totoo. Hindi gagawin ni Liana ito. Isang pagtakas, marahil. Pero hindi isang pagpapatiwakal. Kilala niya ang kanyang kapatid. Bumukas ang pinto. Pumasok ang kanilang ama, si Don Ricardo Santiago, na hindi man lang kumatok. Ang dating tindig nito na puno ng dignidad ay ngayon ibaluktot at nanghihina. Amoy alak ang kanyang hininga at ang mga mata niya inamumula at ligaw. Tumingin siya sa damit, sa sulat, at pagkatapos ay kay Ara. Wala na siya, basag ang boses ng matanda. Papa, isa lang itong drama ni Liana, pilit na pinatatag ni Ara ang kanyang boses, kahit na ang puso niya ay kumakaripas sa kaba. Tatagan ninyo ang loob ninyo. Mahahanap natin siya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Don Ricardo. Hanapin? Ara, wala na tayong panahon. Halos masubsob ito kung hindi lang napahawak sa hamba ng pinto. Nandyan na sa baba si Marco Del Franco. Nandyan na ang mga bisita. Kapag nalaman nilang tumakas si Liana, kapag hindi natuloy ang kasal na ito, tapos na tayo. Naramdaman ni Ara ang paninikip ng kanyang dibdib. Alam niya ang ibig sabihin ng kanyang ama. Ang kasal na ito ay hindi lamang pagsasama ng dalawang tao. Ito ang tanging paraan para maisalba ang Hacienda Esperanza, ang kanilang tahanan, ang kanilang dangal, ang lahat ng pinaghirapan ng kanilang mga ninuno. Ang Del Franco Holdings, sa pamumuno ng CEO nitong si Marco Del Franco, ang bibili ng lahat ng pagkakautang ng mga Santiago kapalit ng kasal. Wala na tayo, Ara, ulit ng kanyang ama, at sa pagkakataong ito, mga butil ng luha ang nagsimulang mamuo sa gilid ng mga mata nito. Wala na ang lahat. Kukunin nila ang hacienda. Ang bahay na ito. Lahat. Mapupunta tayo sa kalsada. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ara ng mas mabigat kaysa sa isang sampal. Nakita niya sa mukha ng kanyang ama ang imahe ng isang lalaking talunan, isang lalaking nawalan na ng lahat ng pag-asa. Ang Don Ricardo Santiago na kilala niya, ang matatag, ang palaging may solusyon, ay naglaho na. Ang kaharap niya ngayon ay isang anino na lamang nito. At sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa isipan ni Don Ricardo. Isang ideyang desperado at halos kabaliwan. Tumingin siya kay Ara, hindi na bilang isang ama sa anak, kundi bilang isang taong nalulunod na kumakapit sa kahit anong bagay na makapagliligtas sa kanya. Ara anak di. Nagsusumamo ang kanyang boses. Ang damit ka siya naman sayo, hindi ba? Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang ibig sabihin sa likod ng tanong na iyon ay malinaw pa sa sikat ng araw. Naramdaman niya ang pag-atras ng kanyang mga paa. Papa, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi maaari. Pakiusap, Ara, lumuhod si Don Ricardo sa kanyang harapan, hinawakan ang lailayan ng kanyang bestida. Ikaw na lang, anak, ikaw na lang ang pag-asa natin. Isang sakripisyo lang. Para sa pamilya. Para sa pangalan natin. Para sa akin. Ang bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Sakripisyo. Iyon naman palagi ang papel niya. Siya ang panganay, ang maaasahan, ang tagasalo sa mga problema. Mula pagkabata, isinantabi niya ang sarili niyang mga pangarap, ang pagpipinta, ang simpleng buhay na ninanais niya, para tulungan ang kanilang negosyo. At ngayon, hinihiling sa kanya ang pinakamalaking sakripisyo sa lahat. Ang isuko ang sarili niyang kinabukasan para pagbayaran ang pagkakamali ng iba. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang sarili niya, isang babaeng simple, hindi kasing ganda o kasing kisig ni Liana. Isang babaeng palaging nasa anino.
At ngayon, kailangan niyang isuot ang damit ng kapatid niya, humarap sa altar, at pakasalan ang isang lalaking hindi niya kilala, isang lalaking dapat ay para sa kapatid niya. Ngunit nang makita niya ang tuluyang pag-agos ng luha sa mga mata ng kanyang ama, ang pagyanig ng mga balikat nito dahil sa paghikbi, gumuho ang lahat ng kanyang pagtutol. Paano niya matatalikuran ang sarili niyang ama sa ganitong kalagayan? Napapikit siya ng mariin. Isang hiningang malalim. Sige po, Papa, halos pabulong niyang sabi, ang bawat salita ay tila laso na dumadaloy sa kanyang dila. Para sa pamilya. Ang paglalakad mula sa silid patungo sa maliit na kapilya sa loob ng kanilang hasyenda ang pinakamahabang paglalakad sa buong buhay ni Ara. Ang tragedy boda ni Liana ay medyo maluwag sa kanyang baywang at masikip sa dibdib. Bawat hakbang niya ay mabigat, tila may nakakadenang bakal sa kanyang mga paa. Ang bulungan ng mga bisita ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Nasaan si Liana? Si Ara yan, ang panganay, di ba? Anong nangyayari? Hindi niya sila tinignan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dulo ng pasilyo, sa altar, kung saan nakatayo ang isang lalaki. Si Marco Del Franco. Nakatayo ito roon, matikas sa kanyang itim na tuksedo, tila isang rebulto na inukit mula sa bato. Walang bakas ng pagkagulat o pagkalito sa mukha nito. Ang kanyang mga mata, madilim at walang emosyon, ay nakatitig sa kanya habang siya ay papalapit. Para bang alam na nito ang mangyayari. Para bang hinihintay na nito siya. Nang makarating siya sa tabi nito, ang pari, na halatang naguguluhan, ay tumingin sa kanila at kay Don Ricardo. Don Ricardo, anong di? Bago pa man matapos ng pari ang kanyang sasabihin, nagsalita si Marco Del Franco. Ang boses nito ay kalmado, malamig, at puno ng otoridad na pumutol sa lahat ng bulungan. Ituloy ang kasal. Walang sinuman ang nangahas na tumutol pa. Ang seremonya ay isang malabong panaginip. Ang mga salita ng pari ay lumilipas lang sa kanyang pandinig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng titig ni Marco sa kanyang tagiliran. Nang oras na para sa kanilang mga sumpa, ang ta-do na lumabas sa kanyang bibig ay halos hindi marinig. Pagkatapos ng lahat, dinala sila sa isang malawak na suite sa loob pa rin ng mansyon para sa kanilang pre-reception na silang dalawa lang. Pumasok si Ara sa silid, ang puso niya ay tumitibok sa kaba at kawalan ng katiyakan. Mananatili ba siya sa silid na ito? Ano ang mangyayari ngayon? Hindi siya pinansin ni Marco. Naglakad ito diretso sa isang maliit na mesa sa gilid, kung saan may nakahandang folder. Binuksan nito iyon at inilatag sa ibabaw ng mesa. Napatigil si Ara. Hindi iyon mga papeles ng kasal. Mukha iyong mga dokumento, mga kontrata. Sa wakas, nagsalita si Marco habang ang mga mata nito ay nakatitig pa rin sa mga papel. Ang boses nito ay kasing lamig ng yelo. Huwag kang maging masyadong komportable, Miss Santiago. Doon pa lang ito tumingin sa kanya, at sa mga mata nito ay wala siyang nakitang kahit anong bahid ng damdamin, kundi isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot, isang matagal ng kinikimkim na galit. Hindi ito kasal, pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay tumpak at mabigat. Isa itong kontrata. At sa ilalim ng kontratang ito, pag-aari ko hindi lang ang Hacienda Esperanza, kundi pati na rin ang bawat hininga mo. Nakatayo si Marco Del Franco, pinagmamasdan ang babaeng kaharap niya na tila isang general na sinusuri ang kanyang bihag. Inaasahan niyang makakita ng takot ng mga luhang magsisimulang mamuo sa mga mata nito. Inaasahan niya ang pagmamakaawa, ang pagsusumamo. Ngunit wala. Si Arabella Santiago ay nanatiling nakatayo roon, ang mga balikat ay tuwid sa kabila ng bigat ng sitwasyon. Tanging ang mahigpit na pagkuyom ng kanyang mga kamay sa gilid ng kanyang damit ang nagpapakita ng tensyon sa loob niya. Ang katahimikan nito ay mas nakakainis kaysa sa inaasahan niyang pag-iyak. Ang mga patakaran ay simple, malamig niyang sabi, nais na basagin ang dignidad na pilit nitong pinanghahawakan. Sa umaga, isa kang Santiago na asawa ng isang Del Franco sa mata ng publiko. Ngunit sa loob ng pamamahay na ito, ikaw ay isang alaala. Isang buhay na paalala ng kasalanan ng iyong ama. Malinaw ba? Tumango lang ito isang beses. Hindi nagsalita. Ang pagtitimping iyon ang nagsilbing gatong sa apoy ng kanyang galit. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang magpanggap na matatag, sabi niya sa kanyang sarili. Lumipas ang mga oras.
Iniwan niya si Ara sa suite at nagkulong siya sa kanyang study, pilit na ibinaling ang atensyon sa mga papeles ng kumpanya. Ngunit ang kanyang isipan ay wala roon. Bawat minuto ay alam niyang nag-iisa si Ara sa itaas, naghihintay. Ipinag-utos niya sa mga katulong na ihanda ang hapunan para sa dalawa, ngunit sinadya niyang huwag bumaba. Hayaan siyang maghintay. Hayaan niyang maramdaman ang bigat ng pagiging banyaga sa sarili niyang kasal. 10:00 na ng gabi nang sa wakas ay umakyat siya. Naabutan niya ang hapagkainan na nakahanda pa rin, ang mga pagkain ay malamig na. Si Ara ay nakaupo sa isang silya, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ito kumikilos. Umupo si Marco sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Kumuha siya ng tinidor at kutsilyo at nagsimulang kumain ng malamig na steak, ang tunog ng mga kubyerto sa plato ang tanging ingay sa silid. Hindi niya ito tinignan. Hindi niya ito kinibo. Itinuring niya itong hangin, isang bagay na walang anyo at walang halaga. Naramdaman niya ang mga mata nito sa kanya, ngunit hindi siya nagpatinag. Ito ang simula. Ito ang unang patikim ng impyernong inihanda niya para dito. Pagkatapos kumain, tumayo siya. Doon lang siya nagsalita. Sumunod ka sa akin. Dinala niya ito palabas ng marangyang suite, sa kahabaan ng pasilyo na napapalibutan ng mga mamahaling painting at antigo. Nilagpasan nila ang mga guest room na karapat-dapat sa isang hari. Dinala niya ito sa isang malayong bahagi ng mansyon, isang lugar na bihirang puntahan. Huminto siya sa harap ng isang simpleng pintuan na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Ang bumungad sa kanila ay isang maliit na silid. May isang kama, isang maliit na aparador, at isang bintana. Malinis, ngunit walang anumang palamuti. Ito ang dating silid ng isa sa mga pinagkakatiwalaang kasambahay na matagal nang umalis. Ito ang magiging silid mo, anunsyo niya, walang emosyon. Hindi karapat-dapat ang isang Santiago sa anumang karangyaan sa loob ng pamamahay ng mga Del Franco. Muli, hinintay niya ang reaksyon nito. Isang salita ng pagtutol. Isang hikbi. Ngunit ang nakita lang niya ay isang bahagyang pag-igting ng panga nito. Tumingin ito sa loob ng silid, pagkatapos ay sa kanya. Naiintindihan ko, mahina nitong sabi. Pumasok ito sa loob at hindi na lumingon pa. Isinara niya ang pinto, iniwan itong mag-isa sa kadiliman. Bumalik si Marco sa kanyang malawak at malamig na master's bedroom, isang pakiramdam ng mapait na tagumpay ang gumuguhit sa kanyang dibdib. Nagsisimula pa lang ang kanyang paghihiganti. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa kanya pabalik sa nakaraan. Isang batang Marco ang tumatakbo sa pasilyo ng kanilang lumang bahay. May narinig siyang isang malakas na putok. Ang sigaw ng kanyang ina. Ang amoy ng pulbura. Nakita niya ang kanyang ama, si Don Alberto, na nakahandu sa isasahig ng study nito, duguan. At sa tabi nito, ang kanyang ina na humahagulgol, habang si Tita Elena, ang kapatid ng kanyang ama, ay nakayakap dito, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya. Ang mga matang iyon ay puno ng apoy at galit. Ang mga Santiago, bulong nito sa kanya makalipas ang ilang araw, sa burol. Sila ang may kagagawa nito, Marco. Dinaya nila ang papa mo, ninakawan siya ng dangal, kaya wala siyang nagawa kundi ang kitilin ang sariling buhay. Tandaan mo ang mukha ni Ricardo Santiago. Tandaan mo ang ginawa nila sa atin. Balang araw, maniningil tayo. Nagising si Marco na pawis, ang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang puot ay sariwa pa rin, kumukulo sa kanyang dugo na parang lason. Ang bawat paghihirap na dinanas niya, ang pagbagsak ng kanilang pamilya, ang kahihiyan, lahat ay dahil sa kasakiman ng mga Santiago. At ngayon, hawak niya sa kanyang mga palad ang anak nito. Hindi na siya nakatulog. Bumangon siya para kumuha ng isang basong tubig. Habang pabalik sa kanyang silid, napadaan siya sa pasilyo kung nasaan ang silid ni Ara. Natigilan siya. Sa dulo ng pasilyo, sa harap ng isang malaking bintanang salamin na tinatamaan ng liwanag ng buwan, nakatayo si Arabella. Nakatalikod dito sa kanya, nakatingin sa madilim na hardin sa labas. Nakita niya ang bahagyang pagyanig ng mga balikat nito. Nagtago siya sa isang madilim na sulok, nagmamasid. Hinihintay niya ang mga hikbi. Ngunit wala. Tanging ang tahimik na pagyanig lamang ng mga balikat nito ang naroon,
isang larawan ng isang taong pilit na pinipigilan ang sarili na mabasag. Nakikita niya hindi ang kahinaan, kundi isang klase ng lakas na hindi niya inaasahan. Isang lakas na tahimik pero matigas. Sa isang iglap, isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa kanyang sistema. Hindi awa. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang maliit na tinik ng pag-aalinlangan. Mabilis niya itong iwinaksi. Guni-guni lang iyon. Isa siyang Santiago. Mahusay silang umarte. Hindi niya sinasadyang makagawa ng isang maliit na ingay nang gumalaw ang kanyang paa. Biglang lumingon si Ara. Ang mukha nito ay basa, ngunit walang luha sa mga pisngi. Ang mga mata nito ay namumula, ngunit ang titig ay diretso at hindi natitinag. Nahuli siya nito. Sa halip na matakot o umiwas ng tingin, tinitigan siya nito pabalik. At sa katahimikan ng gabi, nagsalita ito. Ang boses nito ay hindi nanginginig, hindi nagmamakaawa. Ito ay kalmado at direkta. Hanggang kailan mo balak gawin ito, Jim Del Franco? Ang tanong ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Hindi niya ito inaasahan. Walang takot, walang pakiusap. Isang simpleng tanong na humahamon sa mismong pundasyon ng kanyang galit. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing iyon, si Marco Del Franco ay hindi malaman ang isasagot. Nagmumuni-muni si Arabella sa harap ng tanong na binitiwan niya kay Marco ng nakaraang gabi. Hindi ito sumagot. Tinalikuran lang siya nito at naglakad palayo, na para bang ang tanong niya ay isang multo na ayaw nitong harapin. Ngunit para kay Ara, ang katahimikan na iyon ay isang maliit na tagumpay. Sa unang pagkakataon, nakita niyang natinag ito. Kinabukasan, sa halip na magmukmok sa maliit na silid na ibinigay sa kanya, nagpasya si Ara na hindi niya hahayaang talunin siya ng kalungkutan. Hindi siya ang bihag na inaasahan ni Marco. Natagpuan niya ang sarili sa likod bahay ng mansyon. Doon, sa isang nakalimutang sulok, ay may isang hardin ng mga rosas. Dati siguro itong maganda, ngunit ngayon, ang mga damo ay matataas na at ang mga bulaklak ay nalalanta dahil sa kapabayaan. Isang perpektong larawan ng kaluluwa ng bahay na ito, maganda sa labas, ngunit namamatay sa loob. Nang walang paalam, nagsimula siyang magtrabaho. Humanap siya ng gunting para sa halaman at isang peres ng guwantes sa lumang bodega. Sinimulan niyang bunutin ang mga damo, isa-isa. Bawat pagbunot ay tila pag-alis ng isang piraso ng galit at pait sa kanyang puso. Bawat tuyong sanga na pinuputol niya ay parang pagputol sa mga tanikala ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa kanyang balat at ang amoy ng lupa ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Dito, sa hardin na ito, may kontrol siya. Dito, kaya niyang buhayin muli ang isang bagay na itinuturing ng patay. Mula sa bintana ng kanyang study sa ikalawang palapag, nakita ni Marco ang ginagawa ni Ara. Kumunot ang kanyang noo. Ano ang ginagawa ng babaeng ito? Inaasahan niyang makikita niya itong umiiyak, nagkukulong sa kwarto. Ngunit naroon ito sa ilalim ng araw, abala sa pag-aalaga ng mga rosas ng kanyang ina, mga rosas na hinayaan na niyang mamatay mula nang pumanaw ito. Ang eksenang iyon ay gumambala sa kanya. Ang pagpupursigi nito ay isang tahimik na pagsuway, isang bagay na hindi niya inaasahan. Kinahapunan, isang eleganteng itim na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng isang mamahaling damit, ang mukha ay pinalamutya ng isang mainit at mapag-arugang ngiti. Ito si Tita Elena, ang tiyahin ni Marco. Ara, Hisha, bati nito sa kanya, niyakap siya ng mahigpit na para bang matagal na silang magkakilala. Napakasaya kong makilala ka sa wakas. Ipagpaumanhin mo na ang pamangkin kong iyon. Masyadong seryoso sa buhay. Pero huwag kang mag-alala, mabait ang puso niyan. Ang mga salita ni Elena ay parang pulot, ngunit may kakaibang lamig sa likod ng mga iyon na naramdaman ni Ara. Pumasok sila sa sala, kung saan naghihintay na si Marco. Tita, bati ni Marco, bahagyang lumambot ang ekspresyon. Marco, anak, kumusta ka na? At itong maganda mong asawa, bakit tila hindi mo inaalagaan? Pabirong saway ni Elena, habang marahang tinatapik ang braso ni Ara. Naupo sila. Habang naghahanda ng merienda ang mga kasambahay, sinimula ni Tita Elena ang kanyang kwento. Kinuwento niya kung gaano kalapit ang pamilya nila noon at kung paanong ang lahat ay gumuho.
Alam mo, Hija, sabi nito kay Ara, ang boses ay puno ng peking kalungkutan. Itong si Marco, hindi na siya ngumiti ulit mula noong araw na iyon. Ang pamilya ninyo malaki ang naging epekto nila sa amin. Kaya sana maintindihan mo kung bakit siya nagkakaganyan. Nasaktan siya ng husto. Bawat salita ay maingat na pinili upang ipinta ang mga Santiago bilang mga kontrabida. Sinusubukan niyang makuha ang simpatya ni Ara habang dinidiin pa lalo ang kasalanan ng pamilya nito. Naramdaman ni Ara na siya ay nasusukol. Kinabukasan, nagpa siya si Tita Elena na isama si Ara sa isang mall sa bayan para makapag-bonding sila. Habang namimili sila ng ilang gamit para sa bahay, isang lalaki na may dalang kamera ang biglang sumulpot sa kanilang harapan. Isa itong reporter mula sa isang tabloid. El Res del Franco. Totoo po bang isa lamang itong arranged marriage para maisalba ang negosyo ng inyong pamilya? Agresibong tanong ng reporter, itinutok ang kamera sa mukha ni Ara. Napaatras si Ara na bigla. Hindi niya alam kung anong isasagot. Wala kang karapatang, sisimulan na sana ni Tita Elena, ngunit bago pa man may mangyari, isang anino ang mabilis na dumaan. Si Marco. Hindi nila alam kung saan ito nanggaling, ngunit bigla na lang itong nasa harapan nila. Hinawi nito si Ara sa likuran niya sa isang kilos na protektado. Ang mga mata ni Marco ay nag-aapoy sa galit habang tinititigan ang reporter. Isa pang hakbang, sabi ni Marco sa isang boses na mababa at puno ng pagbabanta, at sisiguraduhin kung hindi ka na makakahawak ng kamera ulit habang buhay. Ang reporter ay namutla at mabilis na tumalilis. Naiwan ang katahimikan. Ang kamay ni Marco ay nakahawak pa rin sa braso ni Ara. Naramdaman ni Ara ang init nito at ang bilis ng tibok ng sarili niyang puso. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang pagkakahawak ni Marco sa kanyang braso ay hindi mahigpit, ngunit matatag. Isang pagkakahawak na puno ng otoridad at proteksyon. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang kahit anong bagay mula dito maliban sa galit at pagwawalang bahala. Sa isang saglit, sa gitna ng abalang mall, tila huminto ang mundo. Tanging ang kuryenteng dumadaloy mula sa kamay nito patungo sa kanya ang kanyang nararamdaman. Agad ding binitawan ni Marco ang kanyang braso nang mapagtanto ang ginawa na para bang napaso ito. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo, ang likod ay tuwid at matigas na para bang pinagsisisihan ang biglaang pagkilos. Marco, sandali, tawag ni Tita Elena na mabilis na sumunod. Sumunod din si Ara, ang puso ay naguguluhan. Ang ginawa ni Marco ay salungat sa lahat ng ipinapakita nito sa kanya. Bakit siya nito ipagtatanggol? Ang biyahe pabalik sa mansyon ay puno ng nakabibinging katahimikan. Si Marco ang nagmamaneho, ang mga mata ay diretso sa daan, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Si Ara ay nasa passenger seat, habang si Tita Elena ay nasa likod. Paminsan-minsan, sumusulyap si Ara sa profile ni Marco. Ang kanyang panga ay matigas, ang kanyang ekspresyon ay mas malamig pa kaysa dati, na para bang sinusubukan nitong burahin ang nangyari sa mall. Ngunit alam ni Ara ang nakita niya, isang bahagyang lamat sa pader ng yelo na itinayo nito sa pagitan nilang dalawa. Pagdating nila sa mansyon, si Marco ang unang bumaba ng walang imik at mabilis na pumasok sa loob, diretso sa kanyang study. Naiwan si Ara at si Tita Elena sa malawak na sala. Huwag mo na lang pansinin iyon, Hija, sabi ni Tita Elena sa isang malumanay na boses, habang inaayos ang laman ng kanyang mamahaling handbag. Ganoon lang talaga iyon. Ayaw niyang may ibang taong umaapi sa isang Del Franco. Pangalan ng pamilya ang iniisip niya. Sinusubukan nitong maliitin ang kahulugan ng ginawa ni Marco upang ibalik si Ara sa lugar nito. Ngunit ang mga buto ng duda ay naitanim na sa isipan ni Ara. Habang nagkukunwaring may hinahanap sa kanyang bag, aksidenteng inahulog ang wallet ni Tita Elena. Kumalat ang laman nito sa sahig, mga credit card, ilang perang papel, at isang lumang litrato. Nako, pasensya na, sabi nito, yumuko para pulutin ang mga gamit. Yumuko rin si Ara para tumulong. Ang kanyang mga mata ay napako sa litratong nakataob sa sahig. Kinuha niya ito upang ibigay kay Tita Elena. Ngunit bago pa man niya ito may abot, nakita niya ang imahe. Isang masayang pamilya. Isang nakababatang Don Alberto, ang ama ni Marco, na may malapad na ngiti. Sa tabi nito ay ang magandang asawa nito, at sa pagitan nila,
isang batang Marco, mga 8 o 9 na taong gulang, na tumatawa ng buong puso, ang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Isang dalisay at walang muwang na saya. Napahinto sa paghinga si Ara. Ang batang nasa litrato ay ibang-iba sa lalaking nagkulong ngayon sa kanyang study. Ay iyan, sabi ni Tita Elena, kinuha ang litrato mula sa kamay ni Ara. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng kalungkutan. Tinitigan niya ang litrato na may pait. Iyan si Marco bago nangyari ang lahat. Bago nawala ang kanyang ama. Bago sirain ng kasakiman ang lahat. Itinaas niya ang kanyang tingin at tinitigan si Ara ng diretsyo sa mata. Ang bawat salita ay may bigat at panunumbat. Iyan ang ngiting kinuha ng pamilya mo sa kanya. Ang mga salita ay tumama kay Ara na parang 10 malakas na sampal. Hawak ang litrato, umalis si Tita Elena, iniwan si Ara na nakatayo sa gitna ng sala, tulala. Ang imahe ng nakangiting bata at ang malamig na mukha ng lalaking asawa niya ay naglalaban sa kanyang isipan. Sino ba talaga si Marco Del Franco? Ang malupit na negosyanteng uhaw sa paghihiganti. O ang batang nawala ng ngiti dahil sa isang trahedyang hindi pa niya lubos na naiintindihan. Sa unang pagkakataon, sa halip na takot, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong sa puso ni Ara, ang pagnanais na malaman ang katotohanan. Lumipas ang ilang araw. Ang hardin ng mga rosas ay unti-unti nang nagkakabuhay. Ang mga damo ay nawala na at may mga bagong usbong na nagsisimulang lumitaw sa mga sanga. Ang pag-aalaga sa hardin ang naging kanlungan ni Ara. Ito ang kanyang paraan upang patunayan sa kanyang sarili at marahil kay Marco na hindi lahat ng bagay na nasira ay mananatiling sira. Minsan, kailangan lang nito ng tamang pag-aalaga para manumbalik. Isang umaga, habang naghahanap siya ng isang mas malaking paso para sa isang partikular na rosas, nilapitan siya ng matandang katiwala ng mansyon, si Mang Lando, isang lalaking matagal nang naninilbihan sa mga Del Franco, bago pa man mangyari ang trahedya. Maam Ara, magalang nitong sabi, kung paso po ang hanap ninyo, marami po sa lumang bodega sa itaas. Doon po tinatago ng yumaong senora ang kanyang mga gamit sa paghahardin. Nagpasalamat si Ara at umakyat sa ikalawang palapag, patungo sa isang bahagi ng bahay na hindi pa niya napupuntahan. Ang bodega ay nasa dulo ng isang mahabang pasilyo, natatakpan ng alikabok ang pinto. Pagbukas niya nito, isang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay puno ng mga lumang kasangkapan na natatakpan ng puting tela, mga kahon ng mga libro at mga nakatambak na gamit. Sinimulan niyang hanapin ang mga paso. Sa isang sulok, sa likod ng isang lumang aparador, nakita niya ang mga ito, mga paso na gawa sa terakota, iba't iba ang laki. Ngunit habang inaalis niya ang mga ito, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang bowl na gawa sa kahoy, may mga ukit na disenyo, nakatago sa ilalim ng isang makapal na kumot. Mukha itong personal at mahalaga. Dahil sa kuryosidad, marahan niyang itinaas ang takip nito. Ang loob ay puno ng mga gamit ng isang lalaki, isang lumang pluma, isang pocket watch na hindi na gumagana, at ilang mga libro. Sa ilalim ng mga ito, nakita niya ang isang koleksyon ng mga litrato. Mga litrato ni Don Alberto Del Franco. May isang litrato kung saan kasama nito ang kanyang asawa. May isa kung saan karga nito ang isang sanggol na si Marco. At may isang litrato kung saan katabi nito ang isang mas batang bersyon ng kanyang ama, si Don Ricardo Santiago. Magkaakbay sila, nakangiti, tila matalik. Tila matalik na magkaibigan. Ang larawang iyon ay isang matalas na kontradiksyon sa lahat ng kwentong narinig niya. Maingat niyang ibinalik ang mga litrato. Ngunit nang gagawin na niya iyon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na nakaipit sa ilalim ng sapi ng bowl. Isang bagay na manipis. Hinilan niya ito. Isang sobre. Luma na ito at naninilaw, ang selyo ay buo pa. Nakasulat sa harap nito ang isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga, para kay Ricardo Santiago. Ang sulat kamay ay elegante at matatag. Sa ibabang sulok may inisyal, ADA. Alberto Del Franco. Ito ay isang liham mula sa ama ni Marco para sa kanyang ama. Isang liham na hindi kailanman na ipadala. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang pagbukas nito ay isang paglapastangan sa isang bagay na pribado, ngunit may isang malakas na puwersa sa loob niya na nagsasabing kailangan niyang malaman ang nilalaman nito. Maingat niyang binuksan ang sobre.
Ang papel sa loob ay marupok na. Sinimulan niyang basahin. Mahal kong Ricardo. Patawarin mo ako sa biglaang pagsulat. May natuklasan akong isang bagay na lubhang nakakabahala at hindi ko masabi sa telepono. Kailangan nating magkita kaagad. May nagaganap na malawakang pandaraya sa ating kumpanya. Sa una, akala ko ay maliit na bagay lamang, ngunit habang sinusundan ko ang pera, napagtanto kong malalim at sistematiko ang operasyon. Ang mas masakit, Ricardo, ay naniniwala akong ang taong nasa likod nito ay isang taong malapit sa ating dalawa. Isang taong pinagkakatiwalaan natin ng lubos. Hindi ko pa masabi kung sino, ngunit mayroon na akong matibay na hinala. Kailangan kong ipakita sa iyo ang mga dokumentong nakuha ko. Nag-iingat ako dahil nararamdaman kong may panganib. Huwag kang magtitiwala kahit kanino muna hanggang sa magkausap tayo. Magkita tayo sa dati nating tagpuan bukas ng gabi. Dala ko ang lahat ng ebidensya. Nagmamahal mong kaibigan. Alberto. Natigilan si Ara. Ang bawat salita sa liham ay parang kidlat na tumama sa kanya. Paulit-ulit niyang binasa ang mga pangungusap. Ang taong nasa likod nito ay isang taong malapit sa ating dalawa. Huwag kang magtitiwala kahit kanino muna. Hindi nito sinisisi ang kanyang ama. Sa katunayan, humihingi ito ng tulong. Nagtitiwala ito sa kanyang ama. Pinaghihinalaan nila ang isang taong malapit sa kanilang dalawa. Ang kwento ni Marco, ang kwentong isinaksak ni Tita Elena sa isipan niya, lahat ay kasinungalingan. Hindi ang kanyang ama ang traidor. May ibang tao. Isang anino na nagmamanipula sa likod ng lahat. Sino? Hawak-hawak niya ang liham, ang puso niya ay dumadagundong sa halo-halong gulat, takot, at isang biglaang pag-usbong ng pag-asa. Ito na. Ito ang katibayan. Ito ang susi para ituwid ang lahat. Ito ang makakapagpalaya sa kanila, sa kanya, sa kanyang pamilya, at maging kay Marco mula sa pagkakakulong nito sa galit. Kailangan niya itong ipakita kay Marco. Kailangan niyang malaman nito ang totoo. Sa sobrang pagkaabala ng kanyang isipan sa natuklasan, hindi niya namalayan ang mahinang pagbukas ng pinto ng bodega. Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Anong ginagawa mo sa mga gamit ng papa ko? Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Marco Del Franco. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Ara, kundi diretso sa naninilaw na papel na hawak nito. Ang kanyang mukha, na dati isang blankong maskara ng yelo, ay ngayon nagdidilim sa isang bagyo ng galit na hindi pa niya kailanman nakita. Ang pag-asa na naramdaman ni Ara ilang segundo lang ang nakalipas ay biglang napalitan ng purong takot. Ang makita ang liham ng kanyang ama sa mga kamay ni Arabella Santiago ay parang isang pagsabog sa loob ng isipan ni Marco. Ang bodega na iyon ay isang sagradong lugar, isang museo ng mga alaalang pilit niyang itinatago. At ang babaeng ito, ang anak ng taong sumira sa kanila, ay naroon, hinahalungkat ang nakaraan na parabang may karapatan ito. Ibigay mo sa akin yan, utos niya, ang boses ay mababa at nanginginig sa pinipigilang galit. Lumakad siya palapit, bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata ni Ara, ngunit mayroon ding pagpupumilit. Marco, kailangan mong basahin ito, sabi nito, iniaabot sa kanya ang liham. Hindi ito ang inaakala mo. Ang sulat na ito. Huwag mo akong utusan, sigaw niya, at sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang liham mula sa kamay nito. Ang marupok na papel ay halos mapunit. Anong karapatan mong hawakan to? Anong karapatan mong lapastanganin ang alaala ng ama ko? Hindi ko nilalapastangan. Sinusubukan kong ipakita sa iyo ang totoo. Giit ni Ara, ang boses ay nagsisimula na ring manginig. Basahin mo, pakiusap. Ang papa mo hindi niya sinisisi ang papa ko. May iba silang pinaghihinalaan. Ang mga salita nito ay walang epekto kay Marco. Para sa kanya, ito ay isang desperadong pagtatangka, isang kasuklam-suklam na pag-arte para linisin ang pangalan ng kanyang ama. Binuklat niya ang liham, ang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Ngunit hindi niya binabasa para umintindi. Binabasa niya para humanap ng butas, ng kumpirmasyon sa galit na nararamdaman niya. Ang taong nasa likod nito ay isang taong malapit sa ating dalawa. Para kay Marco, iisa lang ang ibig sabihin yon.
Walang mas lalapit pa sa kanyang ama kaysa kay Ricardo Santiago. Isa itong patunay hindi pagpapawalang sala. Isang kahanga-hangang palabas, Jim S. Del Franco, sarkastiko niyang sabi, nilukot ang liham sa kanyang kamao. Halungkatin ang nakaraan para makahanap ng paraan para pagtakpan ang kasalanan ng pamilya mo. Ganyan na ba kayo kadesperado? Hindi totoo yan. Marco, makinig ka. Tapos na akong makinig sa mga kasinungalingan ng mga Santiago. Marco, anak. Anong nangyayari dito? Isang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Mula sa likuran ni Marco, lumitaw si Tita Elena. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, ang mga matay nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Tita, sabi ni Marco, ang boses ay bahagyang kumalma, ngunit ang galit ay naroon pa rin. Nahuli ko siya. Hinalungkat niya ang mga gamit ni Papa. Lumapit si Tita Elena, ang tingin ay puno ng awa para kay Marco, at pagkatapos ay puno ng pagkadismaya para kay Ara. Ara, Hija, bakit mo naman ginawa iyon? Tita Elena, pakiusap, maniwala po kayo sa akin, nagsusumamong sabi ni Ara. Ang sulat. Tama na, putol ni Marco. Marco, anak, mayroon akong dapat ipakita sa'yo, sabi ni Tita Elena, ang boses ay mabigat at malungkot. Tila nag-aalangan ito. Ayaw kong gawin ito dahil umaasa akong magbabago siya. Ngunit hindi ko na kayang manahimik habang niloloko kanya. May kinuha si Tita Elena mula sa kanyang handbag. Isang brown folder. Ang parehong folder na nakita ni Marco sa mesa nito sa study ilang araw na ang nakalipas. Ano yan, tita? Tanong ni Marco, kahit may masama na siyang kutob. Marco, pinaimbestigahan ko ang mga bank account ng kumpanya, malungkot na paliwanag ni Tita Elena. May mga irregularidad. Malalaking halaga ang naililipat palabas. At nang ipasundan ko kung saan napupunta ang pera. Binuksan nito ang folder at inabot kay Marco. Ang mga mata ni Marco ay nanlaki habang tinitingnan ang mga dokumento. Mga bank statement. Mga wire transfer confirmation. At sa dulo ng lahat ng transaksyon, isang pangalan, isang holding company na nakarehistro sa ilalim ng isang matagal ng katiwala ng pamilya Santiago. May mga kopya rin ng email kung saan si Ara ay nagbibigay ng instruksyon para sa mga transfer. Ang lahat ng ebidensya ay malinaw, detalyado at hindi maikakaila. Ang mga dokumento ay perpektong pineke, isang obra maestra ng panlilinlang. Ngunit para kay Marco, na ang isipan ay puno na ng laso ng galit at pagdududa, ang mga ito ay ang katotohanan. Ito na ang huling pako sa kabaong. Ang babaeng pinagtanggol niya sa mall. Ang babaeng nagsimulang magpatibok muli sa isang sulok ng kanyang natutulog na puso. Ang babaeng nag-aalaga sa mga rosas ng kanyang ina. Lahat ay isang pagkukunwari. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Isang malamig at nakakabinging galit ang pumuno sa kanyang buong katawan. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa mga papeles at tinitigan si Ara. Ang tingin niya ay hindi na galit lang. Ito ay puno ng pandidiri. Kaya pala gustong-gusto mong halungkatin ang nakaraan, sabi niya, ang boses ay mapanganib na kalmado. Para habang abala ako sa drama mo, malaya kang nakakakilos sa likuran ko. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi ko alam yan, pagtanggi ni Ara, ang mukha ay namumutla sa gulat. Tumingin siya sa mga papel. Hindi totoo yan. Paka na lang yan. Paka na, tumawa si Marco, isang tawang walang saya. Katulad ng ama mo, di ba? Palaging may ibang sinisisi. Napakagaling ninyo. Napakagaling niyong mga Santiago. Humarap siya kay Ara, ang bawat salita ay parang kutsilyong ibinabaon niya sa dibdib nito. Naniwala ako. Sa isang saglit, naniwala akong maaaring iba ka. Ngunit pare-pareho lang kayo. Mga ahas. Mga manloloko. Marco, hindi. Umalis, Eve, sabi niya, ang boses ay isang kulog. Umalis ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka. Ngayon din ni. Bumagsak ang mga balikat ni Ara. Ang lahat ng lakas ay tila nawala sa kanyang katawan. Ngunit nang itaas niya ang kanyang mukha, wala na ang takot. Ang naroon ay isang malalim na kalungkutan at isang nakakagulat na katatagan. Ang mga luha ay sa wakas tumulo mula sa kanyang mga mata,
hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa sakit ng katotohanang hindi siya pinaniwalaan. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mata, ang kanyang tingin ay matalas at puno ng kahulugan. Isang araw, malulunod ka sa katotohanang pilit mong tinatakasan, Marco. At sa araw na iyon, sana hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Pagkasabi niyon, tumalikod siya. Naglakad siya palabas ng bodega, palabas ng pasilyo, ang bawat hakbang ay may bigat ngunit may dignidad. Iniwan niya si Marco na nakatayo roon, hawak ang mga peking ebidensya ng kanyang pagkakanulo at ang nilukot na liham ng katotohanan. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang peking tagumpay, habang isang malamig na pakiramdam ng kawalan ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso, isang pakiramdam na mas masakit pa kaysa sa galit. Ang paglabas sa mga dambuhalang tarangkahan ng mansyon ng mga Del Franco ay tila pagtawid sa isang hangganan. Sa likod niya ay ang buhay ng pagkukunwari, sakit, at isang pag-ibig na namatay bago pa man ito mamukadkad. Sa harap niya, isang kawalan ng katiyakan. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ni Ara ang isang bagay na matagal nang nawala, kalayaan. Ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi habang naglalakad siya palayo ay hindi na luha ng awa sa sarili, kundi luha ng determinasyon. Wala siyang binalikang pamilya. Alam niyang ang kanyang ama, sa kahinaan nito, ay hindi siya kayang ipagtanggol. Ang kailangan niya ay isang kakampi na hindi nakatali sa utang na loob sa mga Del Franco. At iisa lang ang pumasok sa kanyang isipan. Sumakay siya ng bus patungo sa isang maliit na bayan sa karatig probinsya. Doon, sa isang simpleng bahay, nakatira si Mangorio, ang dating kanang kamay at pinagkakatiwala ang katiwala ng kanyang ama sa Hacienda Esperanza, bago pa man sila malubog sa utang. Nagretiro ito ilang taon na ang nakalipas, ngunit ang katapatan nito sa mga Santiago ay hindi kailanman nagbago. Nang makita siya ni Mangorio sa kanyang pintuan, mag-isa at dala ang isang maliit na bag, agad na bumakas ang pag-aalala sa mukha ng matanda. Ikinuwento ni Ara ang lahat, ang kasal, ang pagtrato ni Marco, ang liham, at ang mga peking ebidensya na ginamit laban sa kanya. Walang duda, Maam Ara, sabi ni Mangorio pagkatapos makinig, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ito ay isang malaking sabwatan. At kung tama ang hinala ninyo, ang susi sa lahat ng ito ay ang nangyari kay Don Alberto. Sa tulong ni Mangorio, sinimulan nilang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng palaisipan. Ang unang tanong, sino ang itaong malapit na tinutukoy sa liham ni Don Alberto? At sino ang may pinakamalaking pakinabang sa pagbagsak ng parehong pamilya Santiago at Del Franco? Ang sagot ay unti-unting lumilinaw, si Tita Elena. Kailangan nating hanapin ang trooper ni Don Alberto, sabi ni Mangorio. Si Mang Tomas. Kasama siya sa serbisyo noong araw na iyon. Bigla na lang siyang naglaho matapos ang insidente. Sabi nila, umuwi sa probinsya niya sa norte dahil sa takot. Ang paghahanap kay Mang Tomas ay hindi naging madali. Ginamit ni Mangorio ang kanyang mga lumang kontak. Pagkatapos ng ilang linggong pagtatanong at paglalakbay, natunto nila ito sa isang liblib na barangay sa Ilocos. Si Mang Tomas ay isa ng matandang lalaki na nabubuhay sa takot. Noong una, ayaw nitong makipag-usap. Ngunit ang pagpupumilit ni Ara, ang kanyang mga mata na sumasalamin sa parehong determinasyon ng dating amo nitong si Don Alberto, ay unti-unting bumutas sa pader ng takot nito. Pinagbantaan niya ako, Maam, nanginginig na pag-amin ni Mang Tomas. Si Senora Elena. Noong araw bago ang trahedya, nagpahatid siya sa akin sa isang lugar. Ang akala ko'y pupunta sa isang kaibigan. Ngunit ang sinalubong niya ay ang pinakamalaking kalaban sa negosyo ni Don Alberto. Narinig ko ang usapan nila. Ang plano. Ibagsak si Don Alberto, ibagsak si Don Ricardo, at paghasyan ang lahat. Binigyan niya ako ng pera at sinabing manahimik ako kung ayaw kong madamay ang pamilya ko. Sa wakas, narito na ang katotohanan. Mas masama pa sa inaakala nila. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa isang malalim na inggit at kasakiman. Pati ang pagtakas ni Liana, sigurado si Ara ngayon ay may kinalaman din si Tita Elena. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamapanganib. Paano nila ilalabas ang katotohanan? Sakto namang nabasa ni Ara. Sa isang lumang dyaryo na magdaraos ang Del Franco Holdings ng kanilang ika-25 anibersaryo. Isang malaking pagtitipon para sa mga kliyente at media. Iyon na ang pagkakataon nila. Ito ang magiging entablado.
dumating ang gabi ng anibersaryo. Ang bulwagan ay puno ng mga mayayamang tao, mga reporter, at mga makapangyarihang personalidad. Sa entablado, nagsasalita si Marco, ang kanyang boses ay propesyonal at malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sa tabi niya, nakaupo si Tita Elena, ang larawan ng isang mapag-arugang tiyahin na sumusuporta sa kanyang pamangkin. Matapos ang talumpati ni Marco, si Tita Elena naman ang inimbitahan sa entablado para magbigay ng mensahe. Nagsimula itong magsalita tungkol sa katatagan at ipagbangon mula sa trahedya na may mga peking luha sa kanyang mga mata. At sa gitna ng kanyang talumpati, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Lahat ng mga mata ay napalingon. Nakatayo roon si Arabella Santiago. Hindi siya nakasuot ng damit ng isang biktima. Nakasuot siya ng isang simpleng pulang bestida, ang kulay ng tapang. Naglalakad siya papasok, ang bawat hakbang ay may kumpiyansa at layunin. Ang mga bulungan ay nagsimula, ngunit hindi siya natinag. Natigilan sa pagsasalita si Tita Elena, ang kanyang ngiti ay naglaho. Nanlaki ang mga mata ni Marco, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagpatuloy sa paglakad si Ara hanggang sa makarating siya sa harap ng entablado. Isang security guard ang humarang sa kanya, ngunit sa isang senyas mula kay Marco, na naguguluhan ngunit gustong malaman kung anong nangyayari, umatras ito. Kinuha ni Ara ang mikropono mula sa isang stand sa gilid. Magandang gabi sa inyong lahat, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw sa buong bulwagan. Patawarin ninyo ang aking paggambala. Narito ako hindi bilang asawa ni Marco Del Franco. Narito ako para bigyan ng hustisya ang isang taong matagal ng pinagkaitan nito, si Don Alberto Del Franco. Ang mukha ni Tita Elena ay namutla. Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy ni Ara, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Tita Elena, isang kasinungalingan ang paulit-ulit na ikinuwento. Ang kwento ng pagkakaibigang sinira ng pagkaganid. Ngunit ngayong gabi, ilalabas natin ang totoong kwento. Sa isang senyas niya, isa pang pinto sa gilid ang bumukas. Mula roon, lumabas si Mang Tomas, ang dating trooper, nanginginig ngunit determinado. Ang taong ito, sabi ni Ara, ay magpapatunay na ang totoong traidor ay hindi ang aking ama, kundi ang taong nagtago sa likod ng maskara ng pagiging isang biktima. Itinuon ni Ara ang kanyang tingin kay Tita Elena, ang kanyang boses ay parang isang hatol. Hindi ba, Tita Elena? O dapat ko bang sabihin, ang taong nakipagsabuatan para ibagsak ang sarili niyang kapatid? Ang maskara ni Tita Elena ay tuluyang bumagsak. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit at pagkasuklam. Si Marco ay nakatayo sa tabi, tila isang estatwa, habang ang katotohanan ay unti-unting gumuguho sa kanyang harapan. Nagsimulang magsalita si Mang Tomas, at sa bawat salitang binitiwan nito, ang mundo ni Marco Del Franco ay gumuho ng paunti-unti. Nang makita ni Tita Elena na wala na siyang takas, na ang kanyang kastilyo ng kasinungalingan ay gumuho na, isang bagay ang pumitik sa kanyang isipan. Ang katinuan ay nilamon ng desperasyon. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, dinampot niya ang isang matulis na kutsilyo na ginamit sa paghiwa ng cake sa mesa sa entablado. Sa isang sigaw na puno ng galit, sumugod siya. Hindi kay Mang Tomas, kundi kay Ara. Kung hindi ka dumating, akin na sanang lahat to, sigaw niya, ang mga mata ay nanlilisik. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Bago pa man makakilos si Ara, isang anino ang dumaan sa kanyang harapan. Narinig niya ang isang ungol. Nakita niya ang pagdaloy ng dugo. Si Marco. Niyakap siya nito, hinarang ang kanyang katawan, at sinalo ang saksak na para dapat sa kanya. Ang unang naramdaman ni Marco ay sakit. Isang matalim, kumikirot na sakit sa kanyang tagiliran. Ang pangalawa ay ang amoy ng antiseptic. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang kisame, puti ang mga pader. Nasa isang silid siya ng ospital. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya na parang isang rumaragasang baha. Ang pagdating ni Ara, ang pagsisiwalat ni Mang Tomas, ang galit sa mga mata ng kanyang Tita Elena, ang kislap ng kutsilyo. At ang huli niyang malinaw na naaalala, ang takot sa mga mata ni Ara at ang nag-iisang nasa isip niya, kailangan niya itong protektahan. Gumalaw siya at naramdaman ang sakit. Isang boses ang nagsalita. Huwag ka munang masyadong gumalaw. Lumingon siya. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama si Ara.
Ang mukha nito ay pagod, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, ngunit naroon ito. Hindi ito umalis. Tita Elena D. Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Nasa kustodya na siya ng mga pulis, mahinang sagot ni Ara. Inamin niya ang lahat. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang katotohanang pinaniwalaan ni Marco sa buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Ang babaeng nag-alaga sa kanya, ang nagturo sa kanya kung paano magalit, ay siya palang totoong halimaw. At ang babaeng kanyang sinaktan, hinamak, at pinalayas ay ang nagsalba sa kanya mula sa pagkakabulag. Isang napakabigat na kahihiyan ang gumapang sa kanyang dibdib, mas masakit pa kaysa sa sugat sa kanyang tagiliran. Paano niya haharapin si Ara? Anong mga salita ang sapat para humingi ng tawad? Tumingin siya kay Ara, at sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng buong buo, ang kanyang lakas, ang kanyang dignidad, ang kanyang puso na sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya, ay nanatili pa rin sa tabi niya. Ara, di. Basag ang kanyang boses. Patawad. Isang salita. Ngunit sa loob nito ay ang bigat ng lahat ng kanyang pagsisisi. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata ay malungkot ngunit walang bahid ng galit. Magpahinga ka muna, Marco. Marami tayong dapat ayusin pero hindi ngayon. Lumipas ang mga araw. Si Marco ay unti-unting gumaling. Sa mga araw na iyon, si Ara ang laging nasa tabi niya, tahimik na nag-aalaga. Hindi nila pinag-usapan ang nakaraan. Tila pareho silang nagbibigay ng espasyo para sa mga sugat, pisikal at emosyonal, na maghilom. Nang makalabas si Marco sa ospital, ang unang ginawa niya ay puntahan si Don Ricardo Santiago. Walang pag-aalinlangan, walang pagmamataas. Sa harap ng ama ni Ara, yumuko siya. Don Ricardo, wala pong salita ang makapagsasabi kung gaano ko po pinagsisisihan ang lahat, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi lang po ako humihingi ng tawad sa inyo, kundi pati na rin sa alaala ng pagkakaibigan ninyo ni Papa. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang mga abogado. Inihanda niya ang mga dokumento na naglilipat pabalik ng buong pagmamay-ari ng Hacienda Esperanza sa pamilya Santiago, walang anumang kapalit o kondisyon. Ito ay hindi kabayaran, ito ay pagbabalik ng nararapat. Pagkatapos noon, binigyan niya si Ara ng espasyo. Hindi na niya ito ginambala. Umuwi si Ara sa hacienda para tulungan ang kanyang ama sa muling pagbangon nito. Si Marco naman, mula sa malayo, ay ginamit ang kanyang impluensya para tulungan sila. Nagpadala siya ng mga pinakamahuhusay na agronomist para tulungan sa mga pananim. Nagbukas siya ng mga bagong merkado para sa kanilang mga produkto. Lahat ay ginawa niya ng tahimik, hindi nagpapakilala, hindi humihingi ng anumang kapalit. Ito ang kanyang penitensya. Isang hapon, pagkaraan ng ilang buwan, nagmaneho siya papunta sa Batangas. Huminto siya sa isang burol kung saan tanaw ang buong Hacienda Esperanza. Ang mga bukirin ay muling luntian. Ang mga bahay ng mga manggagawa ay may mga bagong pinta. May buhay. May pag-asa. Nakita niya si Ara sa hardin ng mga rosas, ang parehong hardin na sinimulan nitong buhayin sa mansyon niya. Ngayon, mas malago na ito at hitik sa mga bulaklak ng iba't ibang kulay. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan. Hindi siya lumapit ng husto. 1 metro ang layo nila sa isa't isa. Ang ganda ng mga rosas mo, sabi niya, ang boses ay mahina. Ngumiti si Ara, isang maliit at totoong ngiti. Salamat. Walang mga salita ng pag-ibig. Walang mga pangako. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga bagay na hindi masabi. Alam ni Marco na ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na hinihingi, kundi isang bagay na pinaghihirapan. Maghihintay ako, Ara, sabi niya. Kahit gaano katagal. Kahit hindi dumating ang araw na iyon. Maghihintay ako. Tumango si Ara. Hindi ito sumagot. Ilang linggo pa ang lumipas. Muling bumalik si Marco. Sa pagkakataong ito, wala siyang dalang mga bulaklak o anumang mamahaling regalo. Ang dala niya ay isang malaking easel, isang set ng mga bagong canvas, at isang kahon ng pinakamahusay na oil paints na mahahanap niya. Inilapag niya ang mga ito sa damuhan, malapit sa hardin. Napatingin si Ara sa mga ito, at pagkatapos ay sa kanya, may pagtataka sa kanyang mga mata. Tinitigan siya ni Marco, ang kanyang puso ay nasa kanyang mga mata.
Isang beses, sinabi ko sa'yo na pag-aari ko ang bawat hininga mo. Mali ako. Ang gusto ko lang pala ay makita ulit ang mundo sa paraan ng pagkakita mo dito. Isang mahabang katahimikan. Tinitigan ni Ara ang blankong kanvas, pagkatapos ay ang mga kulay na nakahilera sa kahon. Pagkatapos, tumingin siya kay Marco. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang lumapit sa easel. Kumuha siya ng isang brush, isinawsaw ito sa kulay ng asul, ang kulay ng kalangitan sa isang bagong umaga. Sa isang matatag na kamay, iginuhit niya ang unang linya sa ibabaw ng puting kanvas. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na may bahid pa rin ang alaala ng sakit, ngunit puno ng pangako ng isang bagong simula. At para kay Marco, na nanonood sa bawat kilos nito, ang ngiting iyon ay mas maliwanag pa kaysa sa pagsikat ng araw. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco, sa isang blankong kanvas na puno ng pangako ng isang bagong umaga. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na nagmahal, nasaktan, at umasa kasama ng ating mga bida, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mga madidilim na eskinita ng paghihiganti at sa mga hardin kung saan ang pagpapatawad ay dahan-dahang namumukadkad. Nais kong lumikha ng isang kwento na hindi lang basta tungkol sa kilig, kundi tungkol din sa katotohanang ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay magulo, masakit, ngunit sa huli may kakayahang maghilom. Ang kwento ni Ara at Marco ay isang paalala na ang pinakamalaking laban natin ay madalas na nangyayari sa loob ng ating mga puso, ang laban sa pagitan ng galit at pag-unawa, ng nakaraan at ng hinaharap. Ito rin ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa sakit, kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos masaktan, handang magpinta muli sa isang blankong kanvas ng buhay. Sana ay may isang piraso ng kanilang kwento na nanatili sa inyong mga puso. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa ating susunod na kwento.